Mahilig ka ba sa free trial o di kaya bumili ng gift cards ngayong Pasko? Konting ingat dahil dalawa lamang yan sa 12 Scams of Christmas. Napaalala ng Information and Communications Technology Department. Para pag-usapan yan, kasama natin sa ating serbisyo ngayon si DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Alexander Ramos. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan. I-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Director Ramos. Magandang hapon din po, Ruth, no? At sa iyong mga tagapakinig. Sir, isa-isahin muna natin, no, para bigyan tayo ng detalye. Ano ba itong 12 scams of Christmas? Okay. Itong 12 scams, no, ito yung mga nilagay natin sa top 12 issues na na-experience ng ating mga online users pagdating sa experience nila sa mga transaksyon nila, no? Nangunguna dito ang ating paalala na huwag ho kayo papabiktima ng mga delivery na hindi naman kayo nag-order. Mga biglaan ba na delivery na dumadating sa bahay nyo. Ang most targets ito, these are actually fake deliveries, no? Tatawag na parating doon sa bahay nyo samantalang kayo nasa opisina at alam nila na busy kayo at oo ka na lang at patatanggap mo at kung sino may pera magbabayad only to realize na wala ka naman palang in-order. Nakasawing balad doon, baka mamaya bato pa laman nung i-deliver sa'yo. So, the fake online deliveries, we must watch out for this. No? Laging maghabiling, laging tatandaan, kung kayo ay nag-order online, i-mark nyo lagi sa calendar nyo na meron kayong binili. Para yung mga pag-iwanan sa bahay, yung mga kasambahay, yung matatanda, o yung mga anak nyo, hindi matataranta magagilap ng pera o mag-produce ng pera para magbayad sa mga deliveries. So, isa yan sa mga dapat nating tatandaan. Okay? Ngayon, fake online shopping sites. Ito, maraming nabibiktima dito. Ito yung pinaka-prevalent na dami ng biktima dito sa Pilipinas. It's a number one concern because it runs by the millions ang losses natin dito. Ito ho ay isang skema ng mga manggagancho online na normally, ang technique nila, nakasakay sila sa mga social media platforms. Hindi sila sa legitimate na selling sites. Okay? Yung mga platforms na talagang bentahan. Nakakarga sila as a link sa inyong social media. Ito ho, iwasan nyo. Kung hindi man lang galing officially sa kakilala nyo talaga, na recommending that particular site na pinadala yung link, huwag ho kayong mag-click ng mga links na kung sino-sino lang nagpapadala. Lalo-lalo na yung kanyang choice of words, choice of pictures, talaga nakakainganyo. No? Mura, maganda, only to realize these are fake online shopping sites. Ang common dito, yung mga nagbebenta ng pabango at mga cellphone at kung ano-anong gadgets, no? So, ingatan ho natin yan. Kung hindi rin lang sa official site, selling sites, no? Huwag niyong i-entertain. Okay? So, meron yung mga din iba tayo pa pong dahil madalas. Kapaskuhan ngayon. Alam natin, magkakaroon ng increase ng solicitation online, no? There are two types of solicitation. Yung una-una, nagbebenta ng supposedly discounted gift cards, no? At ginagamit yung mga pangalan ng mga stores na nag-o-offer nitong mga gift checks or vouchers on a discount basis. Huwag ko kayo maniniwala doon kasi hindi yun totoo. Kung magkakaroon man sila ng sale, doon sa official site lang nila pwede. Okay. Okay? Huwag ko kayong normally it will come out also as a link sa inyong mga social media platforms. Dahil nga kapaskuhan din, meron tayong tinatawag na
alam nila very generous ang Pilipino, no? Masyadong malambot ang puso. So kung ano-anong charitable institutions sa kanilang ire-represent ng nangangaroling online, no? Ang solicitation. Ito ho ay karamihan peke. Hindi naman ginagawa yan ng mga Legit na grupo. institutions na Oo. gagawin nila en masse nilang gagawin at padadala ang link. Sige, Hindi opo. ho gawain yan dito sa Pilipinas. Sir, mag-break lang yan po. Oo. ingatan ho natin. Sige sir, mag-break lang po tayo tapos ipagpatuloy Okay, po sure. natin ang diskusyon dito sa 12 Scams of Christmas. Kasama pa rin si DICT Executive Director Alexander Ramos sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan po natin ang ating serbisyo ngayon. Kasama pa rin si DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Alexander Ramos. Pinag-uusapan po natin itong tinatawag nila na 12 Scams of Christmas. Director, wala na kasi tayong time, no? Pero yung binanggit natin kanina na napag-usapan na natin yung first 6. So yung naiiwan itong tech support scam, crypto investments, fake relatives, dating scam, foreign exchange investment scam, at saka yung loan scam. Ang nakikita ko po dito, karaniwan, no? Ito yung mga mula sa mga fake links or mga fake media, social media accounts. Ano po ba yung dapat tandaan na lang para maiwasan ito? Lahat to na na-mention nyo na scam, alam natin na non-existent po yan. Huwag na tayo magbaka sakali kasi hindi pinapahintulutan ang online transactions na ganito, no? So, pag kayo ay nakakuha ng link, nakakuha kayo ng link sa inyong social media account, automatically, huwag na kayo magbaka sakali. So, yan ang ating payo sa ating mga mamamayan. Kung kayo ay bibili online, siguraduhin na meron kang tamang pagsusuri kung peke o hindi ang inyong kausap. Isa ho yan sa ating top problems, no? Kasi ang Pilipino laging daring eh. Kung saan mura, saan maganda, nagbabaka sakali. Director, yung gali ho nating nagbabaka sakali, yun ang problema. Director, pag nangyari na nga po, huwag na tayong pipindot. Pag nangyari na nga po ito, kunyari may naklik ka na fake link kasi baka na-compromise na yung data mo, ano ang dapat gawin? Paano po ba mag-report? Ano, palitan mga password? Sino po ang dapat kontakin? Okay. Ang number one na problem natin, yung na-hijack yung account, no? So, ang una nyong gagawin, mag-spread kayo ng information sa inyong pamilya at mga kaibigan na ang account nyo na-hijack. Bago kayo mag-report sa kapulisan o sa amin, no? Meron kaming hotline 1326. Libre po yan. I-report nyo. Kung kayo'y may nalalaman na biktima rin, itawag nyo rin sa amin. You will act as a tipster. Ang kailangan lang namin yung MO at yung biktima para magawa namin ng paraan. Yung ganito po ba, Director, mabilis, pwede po ba itong maresolba? Or kasi minsan yung iba hindi na nagre-reklamo kasi nahahassle. Pero syempre dapat po kahit paano mapasara yung mga account or ma-take down yung mga accounts na yan eh. Paano po mabilis, ilang araw po kaya yung proseso? Sa atin ho, kasi may procedure na tayo together with the other enforcement agencies, regulators natin, si NTC, NPC. Nandiyan na rin ho ang mga partner natin sa private sector, yung telco, nandiyan na rin yung mga financial institutions, sila GCash, sila Maya. Ay, ang warning namin talaga is kung kayo ay nabiktima, ora mismo, i-report nyo. Otherwise, kung hindi nyo i-report, kung hindi man kayong biktima o nabiktima kayo, hindi nyo i-report, marami pa hong bibiktimahin na kababayan natin. Kawawa naman. And for us to be able to control that or ma-minimize natin yung damage, kailangan i-report nyo naman. Hindi na ho namin hihingi ng pangalan nyo. Basta i-report nyo lang anong numero ito, anong site ito, para ma-actionan agad ng ating mga regulators. Yung isa pa po na kanina binanggit nyo rin, dapat maging mapanuri kasi tayo doon sa mga pinupuntahan nating websites. Nakita ko yung isang paalala nyo halimbawa pag bibili sa online shopping, i-check din po dapat kamo yung mga reviews, Director, pati po, ano pa po dapat? Dapat po ba may address or
kung saan makikita yung mga sellers? Ano po yung dapat nilang bantayan na detalye din? Since masipag na rin lang magpipindot ang ating mga kababayan at meron sila napupusuan na site, dapat i-search nila sa ibang, i-Google search din nila kung ano yung mga reaction. Kasi baka mamaya reported na yung site na yon. At kung mataas naman na rating, normally makikita mo yon sa actual selling platforms. May mga rating yung mga sellers doon. Kaya protektado kayo doon. Huli na lang po, Director, yung inyong contact number ulit, yung hotline, and then paalala sa ating mga kababayan. Kung kayo ho ay nabiktima o may nalalaman kayong nabiktima ng mga iba't ibang uring scam, pwede ho kayong tumawag sa 1326. Meron hong gagabay sa inyo doon kung paano natin kukolektahin yung information para ma-aksyonan ng ating mga ahensya at labanan itong mga scam artist, no? And paalala natin, sa Kapaskuhan, wag sayangin yung pinaghirapan yung perang ipunin at pagtrabahuhan. Huwag mabilis pumindot. Iwas-iwas at konting pagka-reserve sa paggastos ng ating pera. Okay, maganda po yung inyong masahe. Marami pong salamat at Merry Christmas in advance kay DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Alexander Ramos.